rin ang nananatili. Mayor si Marlon, Congresswoman si Ana, at ngayon, si Shelo ang bagong mukha. Iba-iba ang pangalan sa balota, pero iisa ang may hawak ng kwenta. Sa pangalan, demokrasya, sa likod, dinastiya. Hindi sila napapalitan, nag-iiba lang ng pwesto, nag-iiba lang ng titulo. At habang umiikot ang pwesto, umiikot din ang kapangyarihan sa iisang pamilya. Hoy, siguraduhin makikita yung tatlo rin ha. At bago mo kaya kami, picture natin muna. At ha, sabihin mo, galing kay Mayor, sabihin mo na rin ayaw silang pila kami mag-grado na naman. Ma'am, wala pa po kami natatanggap na ito nakaraan. Dapat siya kami ginagawa. Wala po kayo sa listahan. Listahan hindi. Pareho kami binaha. Pareho kami marunod. Sa lungsod na ito, ang sakuna ay oportunidad at ang gutom ay campaign material. Ma'am, kompleto na po yung requirements ko. May birth certificate, indicted C, report card, good moral. Top 1 din po ako sa klase. Valedictorian din po ako last year. At saka, 3 beses na po akong bumalik dito. Pasensya na rin. May priority kami. Mapasahe pa nga lang, halos ubus na. Pero sabi ninyo, basta kompleto ang papeles, may pag-asa ako. Priority o apelido. Mas mabigat ba ang connection kaysa sa grado? Eh, ganun talaga ang proseso. May dapat kami unahin. Hindi kami namamalimos. Nag-a-apply lang po kami sa aming karapatan. Sa lungsod na ito, hindi sapat ang sipag. Kailangan may padrino, kailangan may apelyido. Ang tulong ay hindi obligasyon. Ito'y karangalan. Karangalan na ibinibigay sa mga taong may utang na loob. Kapag binigyan mo sila ng konti, mananatili silang sunod at tapat sa'yo. Ganito umiikot ang sistema. Ayuda na may kapalit na boto, scholarship na may kapalit na loyalty. Sa lungsod na ito, ang karapatan ay ginawang pabor, at ang pabor ay may presyo. Dad, ako na ang tata. Panahon na siguro para sa pang-organisasyon na apelido natin. At sa tingin ko, hindi tayo pwede mawala. Bagong henerasyon, pero parehong sistema. Hindi mo naiintindihan ang politika. At hindi mo naiintindihan ang tao. Siya ang pamilya ang inuuna! Kung pamilya inuuna, bakit marami pa na nagdusa? Madali magsalita dahil wala akong responsibilidad. Hindi mo nga alam kung paano patakbuhin ang impluwensya ng tao. Paano kung mawala tayo sa pwesto? Paano kung mangalis tayo sa pwesto? Madaming papalit. Mas masabi pa. Pero hindi yun ang rason para sa mas masama pa. Para ipagpatuloy niyo yung mali. Hindi ka, Omer. Nagpapatawa ka ba? Eh di sana iniisip ko na tayo ang tumulungan sa kanila. Tayo ang nagbibigay ng trabaho. Tayo ang nagbibigay ng relief goods, ng scholarships. Tapos ganun sasabihin mo. Trabaho? Kapalit ng katahimikan? Boto? Kapalit ng ayuda? Scholarship? Kapalit ng loyalty? Hindi yun ang ano? Pagkontrol yun! Mag-ingat ka sa mga binibitawin mong salita. Ipilito ko pa rin ang dinadala mo. At hindi ko pinanganak sa apelyido ito! Wala kang alam sa kapangyarihan ng kapangyarihan. Pagkakalihan, alam mo ang realidad ng kaya, alam mo ang realidad sa pila ng scholarship, alam ko ang relief goods sa mga mukha natin, at ang realidad na yun, hindi yung pinagmamalaki. Sa loob ng bahay na ito, unang beses nagkaroon ng bilang, hindi sa pader, sa apelyido. At kapag mismo kadugo ang kumestyon sa sistema, nagkakaroon ng takot. Sa lungsod na puno ng mukha at pangalan, may ilan na merong apelyido. Ang boto, pinipili. Ang tulong, may kondisyon. Relief goods, na may mukha. Scholarship, mautang na loob. At tayong mga kabataan, pinipili at tinuturuan na manahimik na lamang. Para sabihin ko sa inyo, hindi sa pangalan nakukuha ang dangal ng isang tao, kundi sa katatagan at kakayahan nito
ayuda. Ang tangi namin kailangan. Kung wala ito, wala kami susuportahan. Hindi magaling gawin ni Alexis. Anak ko, naiintindihan ko. Kaya nga, hindi lang ito simpleng protesta o galit lamang. Ito ay para sa mga kabataan tulad mo. Tulad mo yung say. Hindi dapat kayo pinag-iintay. Hindi dapat kayo pinaasa. Yung scholarship na yan, kusayang binibigay. At tulad ng pamilya mo, ayuda, tulong, kusayang binibigyan ng gobyerno. Hindi dapat nililis yan. Ang maliit na tulong, kung tapat o sapat, magiging marangal. Ngunit kung ang tulong na ito ay ginagamit upang kontrolin at pababain ang mga taong ito, hindi tulong ang tawag ito. Ito ay pang-api, ito ay korupsyon, ito ay panggagamit. Sa likod ng mata ng marami, may isang lihim na bumubuo ng katotohanan. Tahimik siya, nagmamasid at may alam. Ang isang simpleng papel ay may kakayahang magbago ng kapalaran. Hindi sa ito sa paraan. Para tumigil sila. Gagawin ko. Hindi alang-alang sa pangalan mo. Hindi alang-alang sa sarili. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Kung sa pamamagitan ng katotohanan na yun, may mababago man lang isang buhay, may makakawala man lang sa isang takot, gagawin ko. Hindi man, kahit takot, kahit pamilya ko pa, gagawin ko para sa mga tao. Sa isang tahimik na hakbang, nagsisimula ang pagbabago. Hindi lahat ng bayani ay kilala, ngunit bawat tinig na tumitindi ay apoy na hindi kayang apuyin ng sa kahit anong dinastiya. Dahil ba kayo? Dahil Mayor Marlon! Congresswoman Ana! Lumabas kayo sa mga lugar nyo! Pakinggan ninyo kami. All of the projects, all of the scholarships, all of the relief, all controlled, manipulated. Ginagamit mo kami mahirap! Ginagamit mo kami! Utang na loob! Utang na loob! Utang na loob! Utang na loob! Innocent shade! Shade ng pagdilim! Shade ng pananakot! Shade ng paglagamit! Kaya mo ba ba? Anong ibig sabihin ito? Bakit sisirain ang pamilya ko? Hindi utang na loob! Utang na loob! Hindi nga lang ang sistema! Hindi yan totoo! Scholarship, trabaho, relief goods, lahat ng yan gamit sa sinungaling. Ano yung pinagagawa? Sinisira ng pamilya ko. We are System? You call this a system? yes. This is not a system. Ginagamit ko kami. Hindi ito serbisyo. This is exploitation. Hindi ito pagtulong. This is and we are all here, standing in front of you para sabihin sa inyo, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa inyo. And we will not bow, and we will not be silenced by any of you. Hindi ka natatakot! Bumaba ka sa posisyon nyo! Hindi kayo tao pa.
dito? Bakit naririyan ka? Tama na, Chris. Tama na. Jello! Ang utang na loob. Ay, nakakuluan ako, hindi ko naman. Sa karapatan. Hindi lang. Tama na. Pagkatapos ng konfrontasyon ng araw na iyon, nanatili pa rin sila sa pwesto. Maaari mananatili pa rin sila sa pwesto. Maaaring patuloy pa rin nilang ginagamit ang kanilang pangalan, ang kanilang apelido, ang kanilang pananako upang panatilihin maglingkod sa lungsod. Pero alam natin, ang sistema ay kaya nating balikin. Sa Pilipinas? Oo! Oo! Matagal ang proseso. Matagal ang laban. Pero kakayanin natin. Kahit ilang libong taon pa ang dumaan, hindi ako mapapagod. Kakayanin. Hindi ako mananahimik. Hindi ko hahayaan na yung mga taong yan, iisipin nila na mas